Hello everyone! Welcome back to our vlog. So, today's video pala ngayon nagpe-prepare ako ng breakfast ni Chloe. So, ito talaga yung routine ko every morning. So, while pala kailangan ko mag-low ng volume ko since tulog pa yung mag-ama ko sa kwarto. Kasi yung kwarto namin isa kabila lang. So, baka magising sila. So, good kasi may mic ako. So, while nagpe-prepare pala ako ng breakfast ni Chloe, i-explain ko kung bakit nga ba foreigner yung pinangasawa ko at hindi Pinoy. So, bakit nga ba foreigner yung pinangasawa ko at hindi Pinoy? Choosy yung Pinoy. Charis. Di naman choosy. Depende din naman kasi, syempre. So, foreigner. Kasi foreigner yung tanggap ako Tanggap yung ako. Grabe talaga magmahal yung foreigner. As in, 4 years kami, never talaga na-fade. And also, kung sa Pinoy siguro, lalaitin lang talaga ako pag nag-away kami. Kasi pag nag-away kami ng asawa ko, never ko narinig sa kanya sa 4 years namin. Hindi naman kami brutal na mag-away. Brutal. Hindi naman, never pa kami nag-away talaga na sobrang, talaga, war. Kasi finifix talaga namin kaagad yung away namin. Nagsasorry ako, nagsasorry din siya. Sa foreigner, grabe siya talaga yung nagbibili ng panty ko. Kasi kung sa Pinoy talaga, kahit luma na yung panty po, hindi ko talaga bibili yan. Depende naman sa lalaki. Baka in case na yung napangasawa ko, Pinoy, baka hindi ako mabilhan. Diyos ko marimar, laitin lang ako. Di naman na lahat talaga. So, meron naman Pinoy na, goods, and meron din naman, same sa foreigner, meron naman goods and bad. Pero good kasi, naswerte lang ako kasi nakahanap ako ng lalaki na asawa na very responsible talaga sa pamilya. And hindi ako lalaitin, ganun. Kasi, Diyos ko, ayoko ng busog-dusog na ako sa panglalait nung elementary at high school ako. Tama na. Matanda na tayo, tama na. Very rare lang talaga na makahanap ng foreigner, ng partner na hindi ka lalaitin habang nag-aaway kayo, ganun, hindi ka buburain, ganun. And swerte lang talaga ako sa asawa ko. Tapos, very sad lang talaga sa Filipino toxic na utak ng mga Pinoy minsan. Hindi ko nila lahat. Yan, hindi ko nilalahat. Meron to kasing mga Pinoy na sasabihin na foreigner kasi mukhang pera. Foreigner kasi gold digger. Gold digger nga ba kami? Kaya nga nag-YouTube ako kasi hindi kami mayaman dito. Kung nandito kayo and alam yung buhay dito, if may mga Pinay dyan na may foreigner, alam nyo na hindi talaga maganda. Okay yung buhay, maraming opportunity. Pero kapag wala talaga, wala. Kaya nga nagtutulog ako dito sa YouTube para naman makakita ako ng pera. Kasi if milyonaryo ako dito, bakit nag-YouTube pa ako? Charis. Hindi talaga yung reality sa mga Pinas. Kasi ang Pinas kasi, kaya hindi talaga umasenso ang Pinas kasi ganyang mindset talaga. Pag may foreigner daw, mayaman na kami dito. Hindi. Kaya todo kayo din ng asawa ko para makakain din kami at makabili ng mga kailanganin namin at kailangan ng anak namin. Parehas lang din sila ng mga Pinoy na todo kayo. Kaso nga lang, may mga, hindi ko naman nila lahat. Iba kasi sila, todo kayo talaga sila para makapera. Kasi mga Pinoy parang tihaya lang talaga. Parang akala mo yung one tamad na pagtitihaya kami perang pupunta sa babagsak sa langit. Hindi, kailangan mong magtiyaga. Kailangan mong magtudukayod talaga dito. Kaya nga naghahanap talaga ako ng way para naman makapera ako dito. And thanks God talaga. Kahit kaunti-unti, may pera na ako na kaunti pa lang naman. Hindi naman malaki. Pero thankful na din talaga ako. Very thankful talaga ako sa YouTube and the monetize and also sa mga supporters ko dyan na lagi nanonood and lagi nakasubaybay sa YouTube namin. Hindi sila mayaman.
hindi mayaman yung, syempre may mayaman naman talaga na foreigner, pero yung pangasawa ko, hindi mayaman. Tulo kayo din. And saved din kami para makauwi ng Pinas. Yan. So, ibahin na natin yung mindset mga Pinoys, mga other Pinoys dyan. Kasi, hindi yun maganda. Hindi yun maganda. So, anyways, bago tayo mag-continue sa ating topic, yung niluto ko lang kay Chloe is parang, siya, ng porridge. Porridge. Pero nilalagyan ko ng ground pork. Pork or beef. Pork siguro to. Hindi ko alam yung ano. Basta ground pork. Kaunti lang naman. Kasi, ayun na! Disaster pa. So, ito, patatas and carrots. And lalagyan ko lang yan ng broccoli. May broccoli ba dito? Yan, broccoli. Kasi 2 days na hindi ako nakapagluto nito. Kasi baka maumay siya. So, ngayon, ilulutuan ko siya. And now, nagkakape din ako. So, yun nga, nang pag-isipan ko na mag-video na ganyan topic. Kasi, para, wait lang. Uhaw na uhaw ko sa kape. Thankful lang talaga ako kay God kasi, hindi kami pinapayaan dito. And, foreigner daw kami para although, of course naman, kasi pag once na foreigner yung napangasawa mo, automatic talaga, if wala siyang plan na mag-work sa Pilipinas, automatic talaga na dadalhin ka niya sa bansa. Alam nga naman na habang buhay ka mag-LDR, di ba? Kakapoy, nakakapakod mag-LDR. Yan. So, hindi ibig sabihin na foreigner ka, yun para makapunta ka ng ibang bansa. Although, naman talaga ng automatic na talaga yan makakapunta ka sa ibang bansa. Ako kasi, since nung bata ako, panglalait lang talaga yung natatanggap ko nung elementary, ganun. Syempre about sa physical, dahil nga sa physical na anyo natin, nag-ano pa, nang dalahig pa sa iban, dahil sa, ito nga, mayroon akong cleft lip, ang akin talaga, genes talaga. Gusto ko ng magandang lahi. Ayoko na maranasan ng asang anak ko na panglalait na-experience ko nung bata ko. Kaya, ngayon, I'm so very thankful talaga kay God kasi hindi ko talaga na-imagine ang ganitong buhay. Kahit nung bata ako. Grabe. Kasi, sino ba naman na foreigner na magkakagusto sa akin? Yan. Diba? Sino naman talaga makaka-foreigner na makakagusto sa akin? Pero, iba talaga plan ni God. As in, pag pinagdasal mo talaga, kasi pinagdasal ko talaga, sabi ko, Lord, ayoko na ma-experience nung anak ko, ganun. Yung na-experience ko noon. And thankful talaga ako kay God kasi He answered my prayers in talaga. Kaya every night talaga, thankful talaga ako. Every night talaga nagdadasal talaga ako na nagpapa-thankful. Nagti-thank you talaga ako kay God. Dahil, syempre, isa ako sa biniyayaan ng mga magandang anak, may very supportive na husband, very kind na husband, hindi ko na ma-experience yung panglalait noon. Yun, kasi yun lang talaga. Pag nung sa Pinas kami, mga Pinoy talaga, as in, yung mata talaga, hindi naman talaga ikakaila yun, na yung mata ng mga marites talaga. And also, hindi, na talaga, sana all ganun, pag may foreigner ka dito, ako, pag dumadaan, wala silang pakialam talaga. Wala silang nagpapahalata na nagmamarites. Wala silang pakialam dito. Kaya thankful ako na nandito na ako sa country na walang tumitingin sa'yo, walang naghuhusga sa'yo dito. Kahit kasi every time na nagagala kami sa Pilipinas, nahiya ako magala dun sa Pilipinas kasi mga mata talaga ng mga tao sa Pilipinas talaga, nagpapahalata talaga na ganun. Pag tumaan ka, gaganyan talaga sa'yo, parang gaganyan talaga. Tapos,
Tapos, sisigaw pa yun ng sana all. O, diba? Parang, I don't know if negative or positive, diba? Kasi yun, mabuti pa siya kasi kahit ganyan siya. Oh, of course, talaga yan, ganyan. Hindi talaga mawawala yan sa isip ng Pinoy. Kaya good kasi nandito na ako, walang may nakatingin. Every time na umalis kami, free talaga. Wala kang not same sa Pilipinas na every time na umaalis kami. Sabi ko, dito na lang tayo kasi every time sabi ko sa nang let's stay here because sabi ko yung in-excuse ko itamad ako kasi ayoko nang marinig ng mga sinasabi ng mga Pinoy na sana ganun lahat ng tingin sa'yo. Merong foreigner na masama and meron ding mabait. So same din sa Pinoy pero grabe sila talaga magmahal. Well, based on my experience lamang. Kasi, hindi ko naman nila lahat. Kasi meron naman talagang foreign same sa nangyari sa Slovenia, the Filipina na pinatay. Diba? Iba, pag mag-foreigner, kakilalanin mo din talaga yan. Hindi mo yung padalos-dalos ka. So, yun, dapat, yung iselect mo, good attitude and, yun, hindi ka papatayin. Diyos ko, mama. Diyos ko, nakakaawa yung Pinay na yun. So, yung ko talaga, magandang lahi talaga yung habol ko talaga kung bakit nag-foreigner din ako. And good kasi wala naman kaming problema sa paggawa ng baby. Sa aming mga mabilis lang din. Pero ngayon, syempre, wag muna ngayon kasi maliit pa si Chloe. Ayoko naman na sundan agad si Chloe kasi kawawa yung bata kasi. So gusto ko din muna mag-rest. Although, sinasabi ng iba na, sundan mo na yan, malaki na yan. Hindi. Kasi, depende din sa pera nyo. Of course, for now, plan namin umuwi ng Pilipinas is, nagsisave kami ngayon. Kasi uwi kami ng Pilipinas. Ngayon. Next this year. So, nagsisave talaga kami ng bonggi issues. Yan talaga kasi yung plan ko na mag-celebrate ng birthday ni Chloe dun sa Pilipinas. Kasi never niya na-experience yung party-party. Gusto ko kasi nung bata ako, never ko talaga experience yung maging party-party. Isa din sa kasi yung asawa ko very supportive din. Grabe din yung support ng asawa ko. Kasi, sabi ko, love, let's go home to the Philippines. Sabi ko sa kanya kasi I want Chloe celebrate her second birthday in the Philippines. So yun. So sabi ng asawa ko, yeah, okay, but we need to save money. And I said, of course. Sabi ko, okay, sure. Yun, sobrang dali lang kausap nila. Hindi na yung maraming as in, basta talaga na okay talaga. So, thankful talaga ako sa asawa ko na sobrang bait lang din ng asawa ko. So, papakuluin ko lang yung niluluto ko. And, alam niyo, buntis ako kay Chloe. I'm very thankful. I'm so very happy talaga nung nalaman ko na buntis ako kay Chloe. And also, pinapanalangin ko talaga na wala lang siyang defect. Ganon. Kahit, syempre, good talaga na yung anak talaga is safe nung pag-deliver ko is safe siya and kaya todo ingat talaga ako. Always kong umiinom ng vitamins ko, mga folic acid para syempre ngayong generation kasi sobrang kahit noon pa naman talaga. Ayoko na ma-experience ng anak ko yung na-experience ko na sa pagbubuli kaya always praying every night talaga sa Lord. Sabi ko, protect my baby. And hopefully, ng healthy baby lang. Wala siyang sakit sa paglabas sa akin. And also yun. And yun talaga, thankful talaga ako. Grabe talaga si Lord. Kung iisipin talaga, grabe talaga yung twist ni Lord sa buhay ko talaga. And, dahil yun sa mga taong
same sa case ko na, pangbubuli, syempre physical talaga, sobrang hirap talaga pag yung physical mo may defect or may diferensya uhusgahan ka talaga ng tao. And also pag nasa Pilipinas ka, uhusgahan ka kasi dito sa France wala naman yun, nang iba talaga yung maging takbo ng buhay mo. And yan sa mga tao dyan na merong ganyan, don't give up lang kasi meron talagang tao. Akala ko kasi nung bata ako, wala nang magmamahal sa akin. Parang, may nagmamahal sa akin. Of course, yung family ko nagmamahal sa akin. Pero akala ko wala na akong chance na may makapag-asawa, ganun, dahil nga may defect ako. But no, nasa ibang lugar lang pala yung forever ko. O, diba? Nasa ibang lugar lang pala yung yung magtatanggap at magmamasake. Grabe talaga yung magmahal ng asawa ko. As in, tapos pag foreigner talaga yung mag-asawa mo, sasabihin ka, kahit haggard ka, maganda ka, you're so beautiful, I like you, grabe. Hindi talaga nagpe-fade yung niya, yung kung ano siya before and ngayon, mas lalo naging talaga ngayon, kahit marami na akong tigyawat, mga tigyawat ko yan, mga scar ko yan nung pinagbuntis ko si Chloe, hindi na nawala, mga black na lang. Kasi nung nagbuntis ako Chloe, ginaganyan-ganyan ko. So yon, sa mga Pinay dyan na nagsisik ng foreigner, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dahil nasa ibang bansa yung true love nyo. Katulad sa akin, hindi ko din inakala yung true love ko nasa ibang bansa din pala. So, yun, tiyaga lang talaga yun sa dating app kasi hindi mo, if mapalad ka, nakahanap ka agad ng totoong tao, good. If, kasi matagal din ako sa dating app, so wag tayong mawala na, tapos na pala ako. Wag kayong mawala na pag-asa dahil mahanap nyo din yung true love nyo, katulad sa akin. And, yun. Kasi, mga Pinoy, talaga, yung, lang talaga, magandang lahi. Syempre, para mahin natin yung magandang lahi. And, dapat nakatipende din sa financial natin. So, yun. So, yun nga, clarify lang, iba yung buhay dito sa ibang bansa, and hindi po kami gold digger, kasi pag gold digger, feel ko nakahiga na ako sa pera. Yung realidad talaga sa ibang bansa is iba. Hindi po pera yung habol namin. True love talaga. Sa totoong, ang hinahanap namin yung totoong nagmamahal sa amin. And if nakita kayo, Pinay na may foreigner, it means na she's lucky kasi may nagmahal sa kanya. And depende sa mindset ng Pinay, of course. If maghanap ka ng foreigner dahil sa pera, depende din sa yun. Kasi sa akin, hindi yung pera yung habol ko. Habol ko talaga is jeans. Magandang lahi. And totoong nagmamahal sa akin. So, yun lang for today's video. And see you to the next vlog. Bye-bye!